Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Magandang isama sa mga plano ang pagiging malusog at ang pagtanda na ikay mas malusog pa rin. Iplano mo ang iyong buhay. Let God bless your plan and then be busy pleasing God and loving your fellow men. Huwag kang magpabaya. Huwag mong lasunin at pahirapan ang katawan mo. Ipaubaya mo sa Diyos kung saan ka dadalahin. Marami tayong mga bagay na iniingatan dahil pwede namang magkaroon ng lapses sa ibang bagay. Ang mahalaga, dinadamihan natin ang alam natin sa tamang paraan. Gawin natin yon, then relax. Enjoy life and entrust our well-being to God. Minimize pain, maximize happiness and pleasure. Do the most good, but above all, mas mahal tayo ng Diyos kaysa pagmamahal natin sa sarili natin. If we manage our lives, God is managing our lives even better. If we have plans for ourselves, God has the perfect plan for us. Asahan at sandalan natin ng Diyos dahil kilala niya tayo. Nakabantay siya sa atin at gusto niya ang pinakamabuti para sa atin. Aalagaan natin ang ating sarili at aalagaan tayo ng Diyos. We humans make plans, but the Lord has the final word. Share your plans with the Lord and you will succeed. The Lord has a reason for everything He does. We make our own plans, but the Lord decides where we will go. In Jesus' name, Amen. Talino at puso. Hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga Southern Luzon at magandang umaga Batangas. Araw na naman po ng Biyernes, August 8. 8-8 pala ngayon, Ate Isen. Yes, 8-8. Oo, lucky number Swerte daw. yan, yes. Ayon, so narito na pong muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak na programang pangradyo at online para po sa bawat Batanggenyo. Ako po ang inyong kasangga sa balitaan at kwentuhan, Jonathan Maharaig. Good morning mga kabiyahe all over the world. Sa ngalan po ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po kaming muli sa loob ng isang oras na talakayan na nakalaan sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paghahatid ng impormasyon, Millicent Ramos.
Ayun, at bukod nga Ate Isen sa ating Facebook live streaming dito po sa Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming, show us some love and support naman po dyan. Pusuan na po ang aming programa. Mag-comment na ng inyong mga pagbati and share this video para po sa mas dagdag ng Friday vibes pa. Dahil alam ko Ate Iset, ang ilan sa ating mga katiwala, kagaya ng ating mga kasamahan sa ating Batangas Press Club ay kasalukuyan ngayong nandiyan sa Quezon City para nga sa isang seminar, training na handog syempre ng ating partner lagi, ang Pilipinas Shell Foundation. Kaya nga at hindi lang nga tayo nakasama Oo, dyan. medyo May hindi mga tayo nakasama importanteng dahil may mga importante tayong tapusin. tatapusin. Oo. Bagaman tayo ay meron pa rin ilan sa mga kasamahan natin dito sa Provincial Information Office na kasama doon nga sa ating o doon nga sa seminar ng ating Batangas Press Club. Ayan. At syempre, hindi makukumpleto ang ating pagpasada kung wala nga po ang ating mga pagbati. Hello and happy Friday morning po unang-una. Syempre, sa ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, syempre sa ating pong Vice Governor Dodo Mandanas, sa ating pong mga board members, sa lahat po ng mga kasamahan naming kawani dito sa pamahalaang panlalawigan, at syempre po sa lahat po ng mga nakatutok sa ating sa mga paradyo man po o online. Good morning po everyone. Ayun, at para naman bumati sa ating mga online viewers, ito hindi ko nabati nung dahil wala siya. Yung ating isa sa mga salt air season dahil ngayon nga ay buwan na ng Agosto. So pababati na natin ang ating kabalikat sa pagbibigay ng mga napapanahong mga kaalaman. Tala Cabello. Ayan, happy Friday po mga kapasada. Ayan, ready na ba tayong mabuhay for the hope of it all? Yes, yes. May hugot agad. Yes, ayan. Good morning po sa mga nanonood sa atin ngayong Facebook Live. Kay Cheryl May Makuha Lili, good morning. Thanks God, it's Friday daw. Kay Nitz Lapa, kay Kasyal Kakanto. So, ayun na nga. Thanks God, it's Friday. Gusto ko talagang bumati si Cassie ng, Yes. ng Ako TGIF. din. Favorite ko na talaga yung laging sinasabi niya. Dahil may diin, may diin Yes. talaga na Friday Lagi na. nating inaabangan Oo. yan kay Cassie. Kaso ang problema dyan, Cassie, 2 araw lamang, napakabilis. Mamaya Lunes na naman, di ba? Hindi ramdam, no? Pagdating ng Oo. Sabado, Linggo, biglang Ako nga, feeling ko ngayon ng Monday. Ayan, kakaiba naman si Tito Iset. Ayan, good morning din po kay Rogelio Aguirre, kay Jeffrey Balitaan Evangelista, kay Julius de la Cruz, kay Sir Owen, kay Harold Lopez de Guzman, good morning daw po mga kabiyahe, kay Almira Baler, kay Alan Racho, kay Jay Bueno, good morning po sa inyo, kay Mark Marquez, good morning, kay Johnson Silva Olimba, ayan, kay Tita Nenet Ona, isang mapagpalang araw daw po ng Biyernes sa ating lahat at pagpalain daw po tayo ng palagi ng puong may kapal. Ayun, kaya tayo laging 3 p.m. meron tayong prayer dito sa PIO. Ayun. Ayan, ilan lamang nga po yan sa mga nakatutok sa atin ngayon. At syempre, para naman nga po sa ilang mga anunsyo at paalala, isang mahalagang anunsyo po mula sa Batelec. Sa darating po na Sabado, August 9, 2025, magkakaroon po ng scheduled power interruption mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po yan ng hapon. Upang maisagawa po ang clearing of lines at replacement of ACS or bare to tree wire sa San Isidro, Taysan. Ang mga apektado pong lugar ay ang bahagi ng munisipalidad ng Tayrisan at bahagi po ng munisipalidad ng Rosario. Sa araw rin po ng Sabado, magkakaroon po ng scheduled power interruption mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito po ay dahil sa isasagawang right-of-way clearing or road clearing at replacement of rotten pole. Ang mga apektado naman pong lugar ay ang munisipalidad ng San Jose, partikular na po sa Villa San Jose, Lapu-Lapu First. Gayon din po sa August 11, 2025, araw naman po ng Lunes, magkakaroon po ng scheduled power interruption sa Balete mula po alas 9 yan ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito naman po ay dahil sa isasagawang replacement of primary line from bare to tree wire at right-of-way or road clearing. Kaya naman po pinapayuhan ng lahat ng residente, establishmento at mga apektadong negosyo na maghanda po at magplano ng maaga upang maiwasan ang abala.
Ang mga hakbang pong ito ay bahagi po ng patuloy na pagsasaayos at pagpapabuti ng linya ng kuryente para sa mas ligtas at maaasahang serbisyo. Ayan, samantala, pinapaalalahanan po ang lahat na ilang araw na lang po bago magtapos ang registration ng COMELEC para po yan sa 2025 barangay and SK elections. Kaya naman po magtungo na sa opisina ng COMELEC sa inyong lugar o sa mga satellite registration sites. Maaari pong magparehistro sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Simula araw po yan ng Lunes hanggang Linggo, August 1 to 10, 2025. Kasama po syempre ang holidays. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang official Facebook page ng COMELEC. Ayun, maraming salamat kasamang tala. So 2 days na lang. Bali ngayong araw, Friday, tapos Saturday, then Sunday. Pero balita ko parang pirma na lang daw ng Pangulo at mapopostpone ang eleksyon. So parang 2026 if ever mapostpone nga. So ayun, maraming salamat muli kasamang tala ngayon nga pong umaga. Sa pamamagitan po ng ating naimbitahang panauhin, patuloy po nating palalakasin ang kampanya laban po sa mga sakit na nakukuha natin tuwing tag-ulan. Sa sentro po ang paksa natin sa mga gabay pangkalusugan na dapat po ninyong malaman pagdating sa mga waterborne diseases at higit lalo na po sa sakit na leptospirosis. Bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dahil medyo panaka-naka ang mga pag-ulang nararanasan natin. Ihahatid po sa atin yan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po, pakinggan natin. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 8, 2025. Ayon sa Pag-asa, itong low pressure area na minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 125 km kanluran ng Sinait, Ilocos Sur at sa kasalukuyan ay wala itong direktang epekto sa bansa at sa susunod na 24 oras ay posible na itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay may namataan na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 2,580 km silangan ng extreme northern Luzon na may lakas na hangin na maaabot sa 65 km per hour at pagbugso na 80 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis ng 15 km per hour. Sa susunod na araw ay may posibilidad itong pumasok sa PAR. Samantala, southwest monsoon o hangin habagat ang nakakaapekto sa bansa, kaya asahan ang mga isolated rain showers and thunderstorm. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 83% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 66% tsansa ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ng Batangas ay may 80% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 87% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:41 ng umaga at lulubog mamayang 6:22 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, ako po si Raven Antasida, nagpapaalalang laging maging alerto, maging handa at manatiling ligtas hanggang sa susunod na ulat. Magandang umaga po. Talino at puso. Ayon, ang oras po natin, 9:46 na po ng umaga. Patuloy po kayo nakatutok sa inyong biyaheng Kapitolyo. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating talakayan ngayong araw ng Biyernes dahil isang mahaba-haba na namang paksa po ang ating pagtatalakayan. Para nga po sa pagpapatuloy o ikalawang bugso sa paghahatid namin ng mga gabay pangkalusugan, sesentro pa rin po ang ating paksa sa dalawa sa mga sakit po na maaari po nating makuha ngayong nakakaranas pa rin po tayo ng mga pag-uulan na may posibilidad ng pagbaha.
Una na po riyan ay ang mga sakit po na pwede nating makuha sa marumi o kontaminadong tubig. At ang ikalawa naman po ay ang tumataas sa mga kaso ng leptospirosis, kung saan batay po sa naging ulat ng Department of Health, bahagyang tumaas po ang mga kaso nito buhat nga na nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Matapos nga po ang naging talakayan natin noong isang linggo patungkol sa dengue, bibigyang pansin naman po natin ang waterborne diseases at leptospirosis. Sa pagtaas po ng mga kaso sa sakit na nakukuha sa baha, mahalaga po ang maging informed tayo nang sa gayon ay maiwasan natin ang pagkakasakit at ang maaaring pagkawala ng buhay kung hindi ito agad maagapan dahil sa kakulangan ng sapat na kaalaman o kamalayan. At bilang tugon pa rin po ng aming tanggapan, Provincial Information Office, katuwang po ang Provincial Health Office, sa naging pahayag po ni 5th District Senior Board Member Dr. June Berberabe sa isinagawa pong 4th regular session ng ating Sangguniang Panlalawigan, muli po nating palalakasin at patataasin pa ang kampanya laban sa mga sakit na nakukuha ngayong panahon ng tag-ulan. Upang alamin po ang mga impormasyon, paalala, datos at maging ang mga ginagawang hakbang ng pamahalang panlalawigan para nga mapigilan po ang pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis. Kasama po natin ngayong umaga, nagbabalik sa ating Friday episode ng Kalusugan Mo #1 sa puso ko. Medical Officer 3, tama po ba? Mula sa Provincial Health Office, Dr. Jana Bron. Magandang umaga po, ma'am. Good Magandang morning, umaga rin Dr. po sa Jana. inyo. Ayun, at welcome back po muli dito sa ating biyaheng Kapitolyo dahil kung matatandaan nyo po ay si Doktora po ay nakapagbigay na din sa atin ng ilang mga kaalaman patungkol naman po sa hypertension. Medyo tag-init noon eh. Ngayon Yes, naman tag-ulan. tag-ulan. So ayan, Doktora, bati muna po kayo at kamusta po ba kayo ngayong umaga? Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood natin dito sa Biyaheng Kapitolyo. Mabuti naman ako ngayong umaga. Medyo okay ang panahon natin at maaraw. Sana wag umulan na naman katulad kahapon na umulan pagkahapon. Nakakatawa po Ayan. dyan kasi kung kailan tayo mag-uuwian, Uwian. saka naman uulan. Yan, kaya nga. Kung kailan uwian ng mga tao. Kaya minsan, kung mapapansin natin sa hapon, kumahog na kumahog ang ating mga At saka kababayan. kalimitan talaga nagkakasakit ang mga tao dahil init sa umaga, sa hapon naman ay uulan. Yun, yung paiba-iba ng Iba-iba klima. ng klima. So ayan, Doktora, tayo po ay dadako na sa ating talakayan. Siguro pasadahan lang po natin ng mabilisan itong una nating part ng ating talakayan bago po tayo tumungo dun sa ating medyo Sa- highlight. oo, yung Kasi yun highlights yung medyo binabantayan ngayon lalo na sa Manila. Ang dami mga kaso ng leptospirosis. So una po, yung ating waterborne diseases. Pakipaliwanag naman po sa ating mga kababayan. Ano po ba, kumbaga, yung generally na makukuha ng tao or kumbaga magiging epekto sa kanila kapag po nakainom sila ng mga may kontaminadong tubig? So, ang waterborne diseases po natin ay mga sakit na nakukuha natin kapag uminom tayo ng kontaminadong tubig. O kaya naipaligo natin yun, nagamit natin. So, usually, ang mga sintomas ng mga waterborne diseases natin ay pagtatae, pagsusuka, pagsakit ng tiyan. So, more on gastrointestinal ang symptoms. So, meron tayong cholera, typhoid, rotavirus. Yan yung mga malimit na waterborne diseases natin. Ayun. At sabi nga natin, ito na nalaman ko lamang din na meron tayong kumbaga yung 5 notifiable na food and waterborne diseases dito sa ating Pilipinas. Kumbaga, Doktora, ito yung mga pangkaraniwan natin na mga sakit or tumataas, binabantayan kapag may mga ganitong panahon ng tag-ulan. So, usually naman, sabi nyo nga po, sa tiyan, dahil minsan nga nai-ingest natin, nakakainom tayo ng mga may kontaminadong tubig, parang primarily, unang-una, ito yung mga diarrhea. Di po ba? Yun, nakaka-apekto sa ating mga kababayan. Opo, yan ang usually acute diarrhea, cholera, typhoid fever, at rotavirus. So yan yung usually na mga waterborne diseases natin at nakakabahala siya kasi una-una sa lahat, ang sasabihin ng pasyente, nagtatae siya. Yan. Tapos syempre hindi tayo comfortable dyan. At saka kapag sobrang ang pagtatae ng isang tao, kung ilang araw na, pwede siya ma-dehydrate.
So, ang lagi naming sinasabi sa pasyente, kapag ganyan na, dumiretso, magpakonsulta sa mga health centers para maiwasan natin ang dehydration. Ayun, so yun din yung iniingatan natin eh. Lalo na Yes, nung sa oo. last week na talakayan natin, Ate Isent, Doktora, kay kay Ma'am Nini. Nini, ng about sa dengue, yun ding isang tinututukan yung dehydration. So kapag nawalan tayo ng tubig sa katawan, medyo delikado din. So nabanggit nyo, Doktora, yung ilan nga sa ating mga notifiable diseases. Nakita ko po doon sa ating summary ng datos as of August 4, 2025, doon sa ating cholera, isa lang ang napapaulat. Opo, meron lang po tayong isa sa cholera. Pero dun po sa ating rotavirus, ito po medyo madami-dami kasi parang nakita ko ay 85 cases. mataas. Opo, meron tayong 85 cases ng rotavirus. Sa typhoid naman, meron tayong 38 cases. Ayun. So, medyo kailangan nga ding bantayan natin to kaya mahalaga na tayo ay nagpapabatid sa ating mga kababayan dahil hindi rin nga biro ang magkasakit lalo na ngayong mga panahong talagang ito. kailangan din maging maingat. So, ayan, Doktora, nabanggit natin yung dehydration siguro para lamang din mapasadahan ng kaunti. Alam niyo po ba yung formula sa Orisol? Dahil ito naman po yung tubig lamang, di po ba? Tsaka asin. Usually, ang ginagawa po namin, mas mabuti kasi kung yung meron tayong binapamahagi sa mga RHUs natin, sa PHO, meron naman tayong ORS. Yun yung tinitimpla. Kasi ang kailangan natin ay yung electrolytes na nandoon po mismo sa Oresol. So, syempre, prevention is better than cure talaga lagi. So, una sa lahat, kailangan yung iinumin natin o gagamiting tubig malinis talaga. Pangalawa dyan, aside dun sa kapag syempre nagtatain na, kailangan ng Oresol. Pang-apat, kailangan malinis po ang ating kamay lagi. Bago kumain, maghugas ng kamay. Pagkatapos gumamit ng CR, maghugas din ng kamay. Ayan, Ayun. ang pinaka-importante, talaga maghugas din ng kamay. Kaya yan tinatawagan yung WASH. Water, WASH. Sanitation, and Hygiene. Kasi alam natin, Doktora, na lead din ang ating Provincial Health Office doon sa ating PDRIMC Council. Kasi may mga sector-sector yan. Nakalimutan ko lang yung tamang term. Pero meron yung mga kumbaga segment or sector nga na nangangasiwa doon sa particular na sector na yon. So doon sa WASH, syempre ang PHO. So yung ating Water, Sanitation, and Hygiene. Lalo tigit po na kapag may mga ganitong cases nga na mga matataas ang banta sa ating mga pagkakasakit, iniingatan din natin, Doktora, yung sa ating mga evacuation centers. So baka po meron kayong mga mai-share na mga tips naman po sa ating mga lumilikas po sa evacuation centers. Yun. Sa evacuation centers naman po, syempre hindi natin maiiwasan na kumpulan ng mga tao. Ayan, yun. Yan. Opo. So usually, ang unang binibigay natin na tulong sa mga taong na lumikas ay malinis talaga na tubig kasi wala silang source of clean water. So yun ang binibigay dapat natin. Tapos pangalawa, yung dapat may sanitation area sila. So dapat may CR na malinis kasi after a while, kung ilang weeks na sila sa evacuation center, dyan na naglalabasan yung mga sakit natin, yung mga waterborne diseases. So dapat tayo naman sa PHO, sa pangunguna ni Dr. Gerald Alday, yun din ang inuna nating ipamigay sa ating mga mamamayan nung nag-evacuate sila. Ayun. At kaugnay niyan, Doktora, siguro banggitin ko lamang yung sa ilan ngang mga naipamigay ng ating pong pamahalaang panlalawigan, syempre sa gabay po ng ating Governor Vilma Santos Recto, itong ating mga oral rehydration salt, yung ORS nga po, kasama din po dyan yung aquatabs. So, para sa kaalaman ng lahat, yung aquatabs ay yung nilalagay sa tubig po para mamatay ang mga microorganisms. Ayan. At saka jerrycans, kasama din. Saka ilan po mga tablets, yung may mga, actually, meron ako nakita dito na Lagundi syrup. Even Lagundi syrup, Diba sa namimigay Bodacara? din sila. Tapos yun, madidiscuss natin mamaya yung ating doxycycline tablets at saka ang ating mga thermometers para nga dun sa ating mga, syempre merong ilang mga baka nilalagnat na. So mahalaga na malaman agad yung Oo, partner. Pero ito, hindi naman ginagawa lang din natin sa mga evacuation centers. Of course, nakikita ko rin siya sa mga schools na talagang nire-required. Although sa mga...
Sina fast Doktora, food. sina Miss Janice, Oo. actually nag-check din yan ng mga sa sanitation po, di po ba? Yes, oo. So ayan, dahil nga po tayo ay may tinututukan pa rin isa bukod sa dengue, tinututukan rin po dito natin sa lalawigan ng Batangas yung mga kaso naman po ng leptospirosis. So, Doc, magtungo na po tayo sa paksang ito. Para muna po sa kaalaman ng lahat, baka po maipaliwanag natin po muli, ano po ba itong leptospirosis? So, ang leptospirosis po ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na Leptospira. So, karaniwan, nanggagaling ito sa ihi ng infected na mga hayop gaya ng daga, baka, baboy at aso. Kapag ang ihi ng mga ito ay humalo sa baha, lupa o pagkain at papasok sa katawan natin, yun na ang magdudulot ng impeksyon o leptospirosis na tawag. At ang pangkaraniwan nito ay sa daga. Ayun. Yes. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, pwede rin pong makuha sa baka, baboy at saka sa aso. Opo, kapag infected sila. Infected, Opo. ayun. So, paano po ito pumapasok sa sa katawan ng isang tao? So, usually pumapasok ito sa bukas ng mga sugat. Yung So, mga open. Opo, open wounds. Tapos sa pagkain natin o kaya pag-inom ng kontaminadong tubig. Pwede rin po to kahit na, for example, natalsikan lang tayo ng kontaminadong tubig, tapos natalsikan tayo sa mata, o Opo. kaya bibig, ilong, yung sa mga bukas natin na na orifice, papasok din po yung bacteria sa atin. So, ganun po Ayan. kabilis. So paano po kapag malalaki yung pores? Pwede din po ba po? Kasi merong nagtatanong na gano'n. May naanohan ako, nagtanong sa ating sa DOH, sa mga pores nga din. Saka even yung mga pag may mga pasintabi na lang po, yung mga alipo nga po ata. Basta may bukas na something dun sa ating mas delikado po katawan. pag open. Oo, lalo na kapag nag-ano ka talaga sa baha, pag naglalakad ka sa baha ng ilang araw, doon papasok talaga ang bacteria. Yung na yun. sobrang babad, Yes po? po, opo. Ayun, ito na nga, dahil nabanggit ni Ate Isent yung sa pagbababad nga sa baha, dahil talagang merong hindi maiiwasan, actually, yung mga ilang mga lugar, lalo na nga nakikita naman natin sa Manila, na actually hanggang ngayon, hindi pa nagsisubside yung tubig, baha sa kanilang lugar. So no choice sila na kumbaga lumusong o di kaya mababad nga sa kanilang mga katawan or paa yung tubig baha. So gaano po ba or may epekto po ba ang tagal ng pagbabad po sa baha? Opo, syempre. Kung mas matagal kang nakababad sa baha, Opo. mas mataas din yung chance mong pumasok yung bacteria sa katawan natin. So kahit wala kang sugat, pero matagal kang exposed, so kahit may konti ka lang nagasgas, papasok din yung bacteria sa loob ng katawan natin. Ayun. Oo. At syempre, partner, pag mahina ding resistensya, Opo, yan din. talagang madaling makakapitan. Ayun, Doktora, mabalik pala ako dun sa pagpasok ng Leptospira Bacteria, na bacteria or ng virus nga doon sa ating sistema, sa katawan ng tao. Pwede rin po ba like yung daga, nakaano siya dun sa kakainin natin, dumaan siya sa kakainan natin, sa kinakain natin? Kung dumaan naman po siya, usually kasi pag sinabing dumaan, pwede na rin, hindi natin namalayan, baka umihi na din, ganyan, posible din yun. Kaya dapat yung mga pagkain natin, nilalagyan talaga ng cover, opo. Oo, sabi nga So, ni hindi natin... sabi nga ni Ate Nini. tawag dito, ni DOH Asek Ni Domingo, ang mga daga naman, hindi naman yan naglilinis ng mga paan nila, di ba? So, hindi natin para ipagwalang bahala kapag nga yung may mga pagkain tayo, tapos tawag dito, Napatakan alam natin or na may na- dumaan or yes, may oh. daga dun sa lugar ninyo. So, kailangan hindi natin ipagwalang bahala. Yes, oo. So ayan, dadako na tayo, Doc, dahil ito yung medyo alam natin na dapat bantayan po ng ating mga kababayan. Dahil once ikaw ay ma-infect ng leptospirosis, minsan kasi hindi natin alam na leptospirosis na pala. Most especially kapag mga nasa unang stages pa lamang dahil baka isipin po nila normal Simpleng na lagnat lang. lagnat lamang. Baka po maiipabatid natin again sa ating mga kababayan, ano-ano po ba ang mga sintomas po na dapat bantayan? So yun. So bago sa sintomas, dapat may exposure ka talaga sa sa baha. Kaya
una mo yung mapapansin na may exposure ako tapos ito na, lalabas na yung simptomas mo. So, una yung sintomas na lagnat or high-grade fever ang tawag namin dyan. So, yan yung fever na 38 hanggang 40 degrees Celsius. Tapos yung pasyente ay nanginginig, may pananakit na siya ng katawan at ulo, nagsusuka na siya, naninilaw na ang balat at mata niya, may pamumula ng mata, tapos biglang sumakit na yung tiyan, tapos ang pinaka-last na stage, so yung nahihirapan na kaming parang bawiin yung pasyente kapag malalang kaso na kapag pumalya na yung atay at bato niya. Ano po yung bukod yun, siguro ma-explain lang din natin ng medyo malaliman pa, yung pagpalya po ng atay o bato, bakit connected po siya dito? Connected po siya kasi pag usually yan, yung mga pasyente namin na yan ay sobra na ang sakit ng tiyan. Sobrang sakit ng tiyan tapos hindi na nakakaihi. Yan. Dahil sa pag-ihi. Oo. Kaya pumalya na yung bato natin kasi alam natin yung bato, yun yung nagre-regulate ng pag-ihi natin. Kasi partner, mapapansin po, yung mga symptoms parang kaparehas lang din natin ng normal nating lagnat, yung pag tayo'y masama ang pakiramdam natin. Pero So, kasi yun yung kapag lumala pinakalas nga, na- like yung sa paninilaw, may paninilaw na ng mata. Meron naman mga warning signs din talaga. Pero syempre, hindi natin patutuloyin or kumbaga paaabutin dun sa stage na yon. Siguro, doktora, maganda dito, SOP na din, na kung kayo po ay alam nyong lumusong sa baha, SOP Awareness, oo. SOP na magpakonsulta na kayo. O kasi meron tayong mga gamutan or tamang gamutan dyan na mamaya i-discuss natin. Yes. So ayan, gaano po ba katagal bago lumabas po ang sintomas? Kasi Doc, ito yung kumbaga laging tinitingnan ng mga doktor, lalo na sa Manila, na itong week na to nag-uulan. Meron silang ine-expect na specific date kung kailan lalabas or maglilitawan yung mga pagdami po ng kaso. Opo. So mula sa exposure, tinitingnan po namin ang 5 to 14 days. So sabi nyo nga, kapag may exposure, pag umulan, tas bumaha, 5 to 14 days, mag-e-expect na kami na meron yung pupuntang maraming kaso ng hindi pa naman confirm ng leptospirosis, pero lumalabas na yung mga simptomas. So kaya mahalaga talaga kapag alam natin sa sarili natin na lumusong tayo sa baha, obserbahan na natin yung sarili natin. Tapos yun nga sa mga sintomas na sinabi kanina, kung napansin nyo na nagkaroon kayo ng ganong sintomas, dumiretso na tayo sa pinakamalapit na health centers natin. Ayan ang Ayun. pinaka-importanteng gawin agad. Wag natin nga paabutin dun sa mga malalang stages kasi baka malay natin, hindi na kaya ng... actually, may gamot naman. Oo. Pero baka hindi kaya ng ating resistensya Huwag din. pong ipagwalang bahala. Oo. So ayan, Doc, kumusta po ba ang lagay ng mga kaso po ng leptospirosis po dito sa atin sa lalawigan ng Batangas? Tayo po ba, siguro sa inyo na po dapat magmula, dapat po bang mabahala ang mga kababayan natin o hindi naman? So sa ngayon, wala tayong aktibong kaso. Alinsunod yan sa pagkakatutok at pagbabantay ng leptospirosis dito sa Batangas. Pero hindi ibig sabihin nun ay makampante na lang tayo na porket yes wala naman, okay lang tayo, lusong tayo ng lusong sa baha. Hindi pwede yon. Kailangan pa rin na patuloy ang pagbabantay at palaging handa tayo at alerto kung may mga kasong darating. So, sige, Isen? partner. Sige, ikaw na. Kasi tawag dito, alam naman natin ang mga Pinoy, usually, ang ginagawa ng mga yan, kumbaga dahil, sabi nga, matatag, resilient tayo mga Pilipino, mga Batanggenyo specifically, minsan kasi ine-enjoy na natin yung mga ganitong pagkakataon. Yes, So kahit oo. tayo ibinabaha, syempre makikita natin, Oo. masasaya pa rin ang mga Pilipino. Ang ginagawa ay ginagawang Olympic-sized swimming pool Yes. ang ating Yung mga nakita baha. natin na nung last na bagyo, nakita natin na marami talagang nag-enjoy pa rin. Kumbaga kahit ang hirap na bumabaha, tuloy pa rin ang buhay ng mga Pilipino. Though Yung hindi mga- naman natin inaalis or kumbaga ini-invalidate yung kalalagayan nila dahil, magagawa dahil baha nga. Pero gayon pa man, kung tayo hanggat maaari po ay makaiwas, umiwas tayo. Kasi talaga, minsan enjoy pa sila lumalangoy pa. So, Di ba pag lumangoy ka, may tendency niyan, makain, mainom mo yung Yes, tubig oo. baha. Alam naman natin, ang tubig baha, kapag bumaha na sa isang lugar, yung mga nasa Pasintabi Pulit, yung nasa mga kanal na, Oo. damay-damay na talagang yan. madumi na ang tubig. Madumi na. Oo.
So ayan, Doc, ano po ang nagiging tugon o kumbaga initiative po ng PHO or paano po inaaksyonan Anong ito ng action? PHO? So ang PHO naman po sa pangunguna ni Dr. Gerald Alday, ang aming Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU at katulong naman nila ang mga disease surveillance officers or mga disease surveillance coordinators ng iba't ibang RHUs natin at pampubliko at pribadong ospital, patuloy silang nagbabantay at nakaalalay. Kung sakali may mga sintomas, agad nila itong nire-report at iniimbestigahan kasabay din ng tamang referral at intervention para sa ganung mga sintomas ng pasyente. Ayun. So ito, familiar na din po tayo dito sa ating surveillance unit kasi minsan na din nating nakapanayam ang taga-PESU noong ano ngayon yung ubo po sa mga bata? Nakalimutan ko na. Yung Pneumonia po. Hindi, may isa pa. yung may Sireto. tunog, yung nauso sa mga bata, yung medyo tumaas ang kaso. Anyway, yun, nakapanayam natin ang taga-PESO at alam natin na tuloy-tuloy. Dahil mahalaga din kasi yung datos yung surveillance, kasi doon tayo magbabase o magbabatay ng mga intervention na dapat nating gawin or kung ano po ba yung mga dapat nating tutukan. So, may mga naipabahagi po ba tayong gamot o tulong? Kasi like yung nabanggit ko po kanina, kumbaga parang SOP na din or matic na din sa ating mga evacuation centers. Kasama na po yung doxycycline. So, opo, meron naman po tayong naipamahagi. So, sa pangunguna po ni Dr. Gerald G. Alday, nakahanda yung mga doxycycline prophylaxis natin at treatment. So, patuloy naming binibigay yon sa mga rural health units, evacuation centers, district hospitals, at sa tanggapan mismo ng pangkalusugan ng lalawigan. So, libre, ito lahat, itong doxycycline, libre naman. Pero kailangan pa rin magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa ating mga lugar, kagaya ng RHUs or MHOs o kaya district hospitals. Kasi ang iniiwasan talaga natin ay yung pagsa-self-medicate nila. Baka kasi akala nila makakabuti yung pag-inom ng doxycycline pero nakakasama na pala sa kanila. Yun. So, kailangan laging may prescription or kumonsulta nga agad. Yan, isingit ko lang. Yun. Naalala ko na, pertussis. Ang Yun, yung sakit. pertussis. Yung ating sa PESU. Tanong ko lang din, Dr. Jana, pag po nagpa-consulta ka sa doktor pero sa private na doktor, yung pong gamot, kung available po, pwede po tayong humingi sa atin sa provincial health. Opo, pwede naman po. At saka ang provincial health naman po, aside sa meron kaming supply, yun, binibigay din dun sa mga RHUs Basta para available. at least mas malapit sa kanila. Opo. opo. Ayun. Ito, Doc, nabanggit nyo yung sa self-medication. Siguro bigyan daan lang natin ng kaunti yung patungkol nga sa ating prophylaxis. Kasi ito, mahalaga din ito. Like, for example, ako na hindi ko talaga maiiwasan. Merong mga profession na talagang kailangan lumusong sila sa baha. Kumbaga, like yung mga media, yung mga responders, kumbaga hindi nila maiiwasan. Kailangan talaga nilang lumusong dun sa baha. Pwede po ba silang mag-take na in advance or before nung kanilang ng gamot? Pwede naman po yun. Tapos as long as meron siyang continuous exposure dun sa baha, patuloy ang pag-inom niya. Pero yun pa rin po, kailangan kasi ng consult niyan para malaman hanggang kailan ka lang iinom ng gamot. Baka naman sumobra siya. So yun po ang ating kinababahala. Pero pwede po yun na before. Ayun. So para kasi pwede pag alam pa mo lang na before. kapag alam mo nang nasa risk ka at alam mong lulusong ka sa baha, tas sabi nga ni doktora yung tuloy-tuloy na or magiging tuloy-tuloy na exposure doon sa tubig baha, mahalaga na kumbaga meron tayong gamot na gagawin. Oo. So ayan, Guilty ka sa self-medication, no? Alin po? Guilty ka sa self-medication. Oo, lagi naman. Ako din guilty rin kasi ako. Ayan. So, doktora, siguro punta na tayo dun sa iwas tips natin at paalala dahil ang kumbaga ang main agenda naman natin dito lagi, kaya tinatalakay po natin itong mga paksang ganito is para mag-iwan din po sa inyo ng mga gabay pangkalusugan. Para always tayo ay healthy, Makaiwas, oo. at makaiwas sa mga ganitong sakit, doktora. So yun. So narito po ang mga paalaala ng DOH upang makaiwas sa leptospirosis. So prevention po tayo lagi. So dapat siguraduhing malinis ang iniinom na tubig. Pangalawa, tamang pagtatapon ng basura. Pangatlo, panatilihing malinis ang ating paligid.
Pang-apat, kung alam nating may baha na, huwag naman tayong maligo o lumangoy sa tubig baha. Tapos kung kailangan talagang lumusong, magsuot tayo ng bota para makaiwas man lang or protektado naman tayo habang nandun tayo sa baha. At lastly, kapag yun nga, nakalusong tayo sa baha, hugasan agad ng sabon at malinis na tubig ang katawan pagkatapos lumusong. Ayun. Dok, mabalik pala ako bago natin sundan yung inyong mga paalala. Kasi dahil ito ay kumbaga bacteria nga, baka kasi gamiting panggamot ng ating mga kababayan, mag-self-medicate sila, yung mga antibiotic. Paalala lang po, din po siguro natin na merong specific na gamot para sa leptospirosis. Opo, may specific na gamot sa leptospirosis. Hindi lagi na, ang lagi kasing iniisip ng ating mga mamamayan, amoxicillin agad. Yeah, Oo. dahil antibiotic. Opo, pero yun nga, sinabi natin kanina, ang bakterya ng leptospirosis ay Leptospira. So, dapat, yun din ang itatarget ng gamot niya. So, hindi po amoxicillin o kahit anong antibiotic. Hindi basta antibiotic. Opo, may specific po na antibiotic. Ayun. At dahil bahagi pa rin po ng ng ating pong talakayan, yun nga patungkol sa ating wild diseases. Doktora, any tips pa po? So yun, lagi nating tandaan na iwasan natin ang wild o W-I-L at D. So wild. W, walang protection sa paa o katawan. So dapat yun pa lang may protection na. I, inuming marumi at kontaminado. So lagi talaga, prevention is better than cure. Laging natin pakuluan ang tubig at dapat lagi ang iniinom na tubig natin ay malinis. So L, bawal po ang lumusong sa baha kahit na may sugat. At letter D, dumi ng hayop sa paligid, lalo na ang daga. Yun. Ayan. Ito yung sa lumuluso nga sa baha, kahit pag may sugat, yung kasi nga, baka hindi natin alam, meron tayong mga microabrasions Kaunting, oo. na hindi Kahit natin gas-gas alam, lang. may mga gas-gas tayo, mapasok dun sa sistema natin, tapos hindi naman tayo aware or kung hindi sapat yung ating kaalaman, baka nga lumala yung sakit nila. So ayan, Doktora, any tips pa naman po doon nga sa, ayan, sabi nga natin, huwag maligo o maglalangoy sa baha. Opo, so wag talagang maligo kasi ang ganitong gawain ay mapanganib at maaaring makadulot nga ng leptospirosis. Kaya dapat iwasan ang paglangoy o pagligo sa baha. So bago tayo magtapos, isang mensahe muna Sige sa po. puso. Diretso ko na. Sige, Sige po. po. So dahil ang kalusugan dapat inuuna, hindi huli. Sa laban kontra leptospirosis, tandaan natin ang prinsipyo ng HEARTS. H para sa honesty, so maging bukas at tapat sa ating nararamdaman, maagang aksyon, buhay ay maliligtas. E para sa empathy, damayan ng isa't isa, lalo na ang mas nangangailangan ng tulong at gabay. A para sa accessibility, lahat ay may karapatang makakuha ng tamang impormasyon at serbisyong medikal. R para sa responsiveness, agad na kumilos kapag may sintomas. Huwag palipasin ang pagkakataon. T para sa trust, magtiwala sa ating health workers at mga tamang hakbang sa kalusugan. At S para sa service, dahil bawat gawain namin ay alay para sa inyong kaligtasan at kapakanan. Ayun. Gusto ko yung hearts na yon. Ang ganda niya. Tawag dito, napaka-komprehensibo ng inyong naging explanation na Napakalinaw. nakabase nga at naka-anchor, syempre, sa Hearts program ng ating Governor Vilma Santos Recto. At maalala ko lamang din kasi, Doktora, doon sa H, napakahalaga nung H, yung honesty nga. Lalo na doon nung mga panahong matataas ang kaso natin sa rabies. Kasi pag may mga nakakagat nga, tinatago nila. Pinapagbawalang bahala. Tapos Kaya ang rabies lumalala. pa naman kapag umatake na yung sintomas, di po ba? Minsan, Diretso na po kasi ayun. yun. So kailangan, Oo. mahalaga yun talaga yung honesty. Lalo kapag may nararamdaman tayo, huwag na nating sarilinin lamang. Kumbaga, nandiyan dyan, yun, yung empathy nga, meron tayong mga pamilya, kaibigan na pwedeng umalalay or gumabay sa atin para sa tamang impormasyon at kaalaman.
Doktora, any message pa po? At baka po pala meron kayong mga gustong i-share pa na mga Activities. current activities, mga ongoing activities po ng Provincial Health Office. Nasa inyo po ang pagkakataon. Meron po tayong, currently, meron pong sinasagawang speaking engagement ang ating mga nurses sa iba't ibang eskwelahan, mga nursing affiliates po natin. So, ongoing po yun at may ongoing din po tayong medical mission sa iba't ibang lugar dito po sa Batangas Province. So, ang last ko po na mensahe para sa ating mga kababayan, maging alerto, maging responsableng mamamayan at higit sa lahat, magtiwala sa sama-samang pagkilos para sa kalusugan. So, lagi nating tandaan, maglinis, magmasid, mag-ingat para sa matatag na kalusugan, matatag na Batangas. Ayun. So, napakaganda ng iniwang mensahe sa atin ni Doktora dahil sabi nga natin, kalusugan kailangan number 1 yan sa ating prioridad. Dahil sabi niya, health is wealth. Mahirap din naman kapag nagkasakit. Siyempre, alam naman natin, ang buhay ngayon, hindi biro ang magkasakit sa mga panahon ngayon. So baka po meron pa kayong mga gustong batiin, personal na Opo. pagbati? Binabati ko po ang aking mga magulang, ang mga kapatid ko. Higit sa lahat, si Mark Garay. Hello po. At saka yung mga kasama ko sa PHO, magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, Ate Sige Sen. po, ang family, baka may gusto ko pong batiin na nanonood ngayong umaga. Ay, opo, yung aking ang mga kamag-anak din po namin na nanonood ngayon, na nasharean ko ng link na to. At sana po... Feeling ko ayaw banggitin ni Doktora yung pangalan kasi baka may makalimutan siya. Delikado siya kapag may mas okay nakalimutan. naman para mahirap Sige, na. sasabihin ko na lang din ang Yes pangalan. po. Binabati ko po si Dr. Mark Garay. So magandang umaga sa iyo dyan at sana pagbutihin mo ang pag-aasikaso sa inyong mga pasyente. Ayun. Ayan. So ayan, syempre pasasalamat din, bago tayo magpasalamat muli kay Doktora, pasasalamat din sa ating HEPU na sa pangunguna ni Miss Janice. Janice. Dahil sa palagian nga nating pag-contact sa kanila at lagi naman tayong napapagbigyan, di po ba? Oo, syempre kay Robin na inaabala rin naman natin. Thank you, Robin. At, Ayun. oo, Kumbaga dumadami na yung ating mga katuwang, kabalikat sa paghahatid mga niya ng kasangga mga... natin dyan. Oo, dahil umextend na kay Sir Robin. Yes, Ang ating pang-aabala. So ayan, again, maraming salamat po, Doktora, at asahan nyo po na kayo po'y kukulitin uli namin next time para sa iba pa pong mga pagbabahagi ng mga gabay pang kalusugan sa iba't ibang aspeto pagdating nga po sa ating At health. syempre salamat sa oras ni Dr. Jana dahil alam natin na siya ay kasama lagi sa pag-ikot ni Governor Vilma Santos Recto at kailangan ng mga doktor na tumulong, nag-check up. Kaya At thank you po tututok. sa oras nyo. Tututok sa kalagayan ng kalusugan ng ating mga kababayan. At syempre, ang buong puwersa ng Provincial Health Office sa pangunguna nga ni Dr. Ayan, Gerald kay Doc Je, Arda. sana Good morning po. ma-interview natin din minsan Yes, dito si Doc Je. Ayan, so once again, nakapanayan po natin ngayong umaga si Dr. Jana Bron mula po sa ating Provincial Health Office. Once again po, maraming salamat. Thank you po, Dr. Jana. Ayan, ang oras po natin. Ano bang oras na daw? Ayan. 10:19 10:19 na po ng umaga. Sa amin pong pagbabalik, marami pa po kaming ibabahaging mga impormasyon at ilang mga anunsyo. Wala pong maglilipat ng istasyon. Magbabalik po ang inyong Biyaheng biyaheng Kapitolyo. Kasalukuyang binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis sa Pilipinas. Kaugnay ng patuloy na pag-ulan-ulan dulot ng southwest monsoon at mga bagyo sa nakaraang mga linggo, naitala ng Department of Health ang 569 na kaso ng leptospirosis mula July 13 hanggang July 31, 2025. Sa mga ito, ang top 3 health facilities na may pinakamataas na bilang ng kaso ay nagtala ng 19 hanggang 32 na kaso. Ang leptospirosis ay isang sakit na galing sa bakterya na Leptospira. Ang mga hayop na meron itong bakterya ay nakapagpasa ng sakit sa kanilang ihi. Kadalasan itong nakukuha sa kontaminadong baha o putik o sa pag-inom o pagkain ng kontaminadong inumin o pagkain. Kapag nagkaroon ng leptospirosis, maaaring makaranas ng lagnat, sakit ng ulo, panginginig, sakit sa likod o binti, at pamumula ng mga mata.
Maaaring maranasan ang mga ito 2 araw hanggang 4 na linggo matapos ma-expose sa leptospirosis. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng organ failure na karaniwang nakakaapekto sa atay at bato, pati na sa baga at puso. Ngayong tag-ulan, mag-ingat sa leptospirosis, lalo na kung lumusong sa baha. Marapating maligo at hugasan ang mga bahagi ng katawan na nailubog sa baha gamit ang malinis na tubig at sabon. Kung nakaranas ng sintomas, agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center para sa karampatang gamutan. Tandaan, huwag basta-bastang iinom ng gamot para sa leptospirosis kung walang reseta mula sa doktor. Ito ay paalala mula sa Department of Health. Palaging piliing maging ligtas. Lumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha. Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka, at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga simptomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga. Talino at puso. Patuloy pa rin po kayong nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo. Para naman po sa mga karagdagang anunsyo, ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency sa pakikipagtulungan po ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Offices ay opisyal na po na inilunsad ang 2025 Search for Outstanding Volunteers noong July 9, 2025. Kaugnay nito, inaanyayahan po ang lahat na nagnanais na maging nominado na bumisita sa opisyal na Facebook page ng DepDev Regional Office 4A para po sa guidelines, nomination forms at iba pa pong mahahalagang detalye. Paalala lamang po na ang nomination forms at mga kaukulang dokumento ay dapat ilagay sa isang folder at ipadala po sa pamamagitan ng email ng dro4a@depdev.gov.ph sa hindi po lalampas na August 29, 2025. Narito naman po ang mga bakanting posisyon ng pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pangunguna po yan ng Provincial Human Resource and Management Office para po sa mga sumusunod na posisyon para po sa iba't ibang opisina. Sa Office of the Provincial Administrator, bakante po ang Provincial Government Assistant Department Head. Sa Office of the Provincial Engineer, bakante po ang Supervising Administrative Officer at Administrative Aid 3 naman po or Driver 1 sa Office of the Legal Officer. Ang mga interesado po o kwalipikadong aplikante ay dapat magsumite ng mga sumusunod na dokumento nang hindi po lalampas sa August 21, 2025. Application letter, fully accomplished personal data sheet with recent passport size picture, performance rating in the last rating period, photocopy of certificate of eligibility, rating, license, at photocopy po ng transcript of records. Ipasa po ang aplikasyon kay Ma'am Ann B. De Castro, OIC ng Provincial Human Resource Management Office o ipadala po sa email na phrmobats.recruitment2024b@yahoo.com. Manatili lamang pong nakatutok sa Biyaheng Kapitolyo para po sa iba pang mga bakanting posisyon na maaari nyo pong applyan. Maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng Batangas Provincial Peso at ang website na batangas.gov.ph para po sa buong detalye ng mga bakanting posisyon. Ayan, syempre, ang pamahalaang panlalawigan din po ng Batangas ay nakikiisa sa pagdiriwang po ngayong Agosto 2025 ng Buwan ng Kasaysayan. Sa gabay ng temang Diwa ng Kasaysayan, Kabilin sa Kabataan. Binibigyang halaga ng selebrasyon ngayong taon ang papel ng kabataan sa pagbuo at pagtataguyod ng kasaysayan at kalinangan ng bayan.
Gayon din po, kaisa po ang Commission sa Wikang Pilipino o KWF, ang pamahalaang palalawigan po ng Batangas sa pagdiriwang po ng Pilipinas ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong August 2025 din po yan. Alinsunod po ito sa proklamasyon bilang 1041 Series of 1997. Layunin po ng selebrasyon ngayong taon na may temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa, na maipabatid ang kahalagahan na ginagampanan ng ating wika sa ating pagkakakilanlan at pagkakabuklod-buglod bilang isang bansa. Ayan, samantala, kaisa rin po ang pamahalaang palalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa pagtugon at pag-aksyon para tapusin ang anumang uri ng pang-aabuso at pagsasamantala tulad na lamang po ng human trafficking. Kaya po, isang nasyon, isang aksyon sa bagong Pilipinas at matatag na Batangas, tapusin po ang human trafficking ngayon. Maraming salamat kasamang Tala. Napakadami ng mga observances lalo na ngayong buwan ng Agosto. Higit lalo nga sa lahat ang ating selebrasyon ng buwan ng wikang pambansa. So kailangan talagang matatas ang ating pagsasalita ng wikang Filipino dahil sineselebra, pinagdiriwang ang buwan ng wikang pambansa ngayon. Ayan, tinatawanan na tayo ni Direk. So, ayan, Ate Isen, baka meron ka pa mga gustong batiin or i-announce or i-anunsyo sa ating mga kababayan. Syempre, tuloy-tuloy yung mga pagbibigay po natin ng financial assistance sa ating mga affected fisher folks po. Mamayang hapon po, may distribution po tayo dyan sa Lipa City. Of course, sa Monday, magkakaroon din po tayo sa... Teka, saan nga ba ito? Magkakaroon po tayo sa Mataas na Kahoy sa umaga at sa hapon naman po ay sa Balete, Batangas. At syempre tuloy-tuloy pa rin yung ating serbisyo caravan sa iba-ibang mga lugar. Tuloy pa rin po talaga ang suporta ni Governor Vilma Santos sa lahat po ng mga lugar para sa serbisyo na ibinibigay natin sa ating mga kababayan sa lalawigan po ng Batangas. And of course, sa lahat po ng mga MIOs po ng lalawigan ng Batangas, see you on Monday. Meron po tayong pagpupulong sa Lunes. Sana po'y maka-attend po kayo lahat. At syempre sa lahat po ng mga volunteer workers na nakikinig at nanonood po pa rin po at sumusuporta sa amin tuwing Friday, marami pong salamat sa inyong lahat. Ayun. So, mabalik naman tayo. Maraming salamat, Ate Isen. Mabalik naman tayo kay Kasamang Tala para sa ilan pa mga pagbati. Kasamang Tala? Ayan, syempre kasama pa rin po natin ngayong umaga ang ating mga online viewers na patuloy pa rin nakatutok sa atin ngayon. Nandiyan pa rin si Arnold Tabares Jr. Good morning sa inyo, kay Ella Cayabat, kay Nilda De Villa, kay Kimsi Ivan Dizzy Sulit, magandang umaga. Kay Gerard Season, kay Tita Daisy, Claret De Leon, kay Jane Romel Elarmo, kay Aquino Ichi, kay Christina Jasa, at kay Christian Andal. Ano yon? Ay, hindi ko na yun sasabihin. Ano daw sabi? Pakitaas nga. Parang hindi pwedeng sabihin sa radyo. So, ayan. Hoy, grabe, ang dami nating bagong viewers. Yes. Maraming At saka salamat hindi, po nakatutok talaga. din sa atin yung ilan sa mga katatapos lamang na on-the-job trainees natin dito sa ating opisina. Dahil nagtapos na sila ng kanilang OJT noong araw ng Miyerkules. Oo, maraming salamat sa inyong pamerienda sa Yes, amin. thank you sa spaghetti at palabok. Yes. Ayun, so ano na Direk, okay na tayo? Oras na para magpaalam saglit. So isang oras na naman po ng balitaan, kwentuhan at talakayan ang natapos po sa araw na ito. Sa ating mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at mag-follow na rin po sa aming official social media accounts para sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli tayo next week para sa panigbagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang Pangkaalaman, Impormasyon at Pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan nga po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalang panlalawigan ng Batangas, Ng pamunuang nagbibigay solusyon
Sa mga nangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. Muli, ito po si Jonathan Macaraig. Ito naman po ang inyong lingkod, Millicent Ramos. At ako naman po ang inyong Friday Kapasada, Tala Cabello. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo ni Direk Gian Escamillas, Aval Luca Gimbal, Jeffrey Evangelista, Harold de Guzman, Julius de la Cruz at Tito Roger Aguirre. Ayun, maraming salamat sa inyong lahat. And of course, pasasalamat muli natin sa ating invited resource person ngayong umaga, si Dr. Jana Bron mula po sa ating Provincial Health Office. Thank you po. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapital! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapital! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng